Magandang hapon mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat. Ito panibagong araw na naman, panibagong hapon, panibagong paglalatala mga kapatid. Ang gagawin natin ngayon is magpupurga tayo ng ating mga alagang manok gamit ang Bastonero Plus mga kapatid sa ating mga developing baby stag. So paano nga ba magpurga si GPC? Ano nga ba yung mga basic na ginagawa niya para mag-cleansing siya ng internal system ng mga alagang manok? Ano ba yung proseso at bakit ko ba ginagawa ang ganong pagpupurga sa aking mga alagang manok? So tara, samahan niyo ako. Ipakita ko sa inyo yung proseso and then explain ko sa iyo and then mag-sharing din tayo sa mga nagiging dahilan natin kung bakit nagpupurga tayo as maintenance para mapanatili nating malusog ang ating mga alaga. So tara, samahan niyo ako. Pero bago ang lahat mga kapatid, mag-intro muna tayo. At ayun na nga po mga kabrid, ito na nga po, simulan na po natin ang ating gagawing pagpupurga sa ating mga alagang manok mga kabrid. Ito pong gamit natin is Bastonero Plus powder, pang deworm siya sa mga chicks. Mostly ginagamit ko ito from 2 months up to 4 months mga kabrid. So gagawin nating mild lang ang ating gagawin kasi pangkalahatan to ang ginamit natin is yung pellets lang kasi kailangan sa prosesong ito is malalambot ang pagkain. So hahaluan din natin ng kaning lamig yan mga kabrid para yung ating gamot mga kabrid is talagang thoroughly maka-apply sa kanilang pangangatawan. So itong ginagawa ko po mga kabrid na deworming process mga kabrid, Bastonero Plus ang gamit is para ma-cleansing natin partially ang ating mga alagang manok sa kanilang internal system. So Bastonero Plus kasi may second set pa tayo. Pero ang second set natin is designated na para sa mga 5 months and above hanggang 4 years old. So ang gamit natin dyan is Hammer, and din sa mga 4 years old po is yung ating City Williams. City Williams para sa akin siya yung mataas na antas ng pang deworming process mga kabrid. So bakit kailangan i-deworm natin ang ating mga alaga? Bakit kailangan pong linisan natin or tanggalin natin ang mga bulati sa kanilang pangangatawan? Isa yun mga kabrid sa pinaka kailangan ng breeder. So itong ginagawa ko is ang gumagawa lang nito or nakakaalam talaga nito ng prosesong ito is yung mga backyard breeder din, mga breeder na sinasabi. So mga nag-aalaga ng manok. Malaking impact mga kabrid, malaking kabawasan sa ating expenses kapag ang pinapakain nating alagang manok is may pinapakain din mga kabrid. Yung tipong binibreed natin sila pero sila ay nagbibreed din. So ang laking bagay mga kabrid yung kakainin nila tapos may makikihati sa kanilang mga bulati, mga bulati sa kanilang katawan mga kabrid. Kailangan natin alisin yon. Kala mo bakit matakaw ang manok ko pero payat pa rin? Bakit yung manok ko is hindi maganda yung hitsura niya dahil medyo infected na siya ng bulati sa pangangatawan mga kabrid. So ang ginagawa natin mga kabrid is aalisin natin yon. Ginagawa natin ito monthly or 2 months or depende po sa kanilang kalagayan pag napapansin natin. So ang deworming is ibang proseso pagdating sa sinasabi din nating flushing. So flushing most commonly ginagamit ko din yan sa mga naka-range natin. So yung mga nakakatuka talaga ng 100% na na from earth na sinasabi, yung mga lupa, yung kumakahig-kahig mga kabrid. So syempre 100% madudumi yan mga kabrid. So nagpa-flushing tayo sa mga ganyan. So mayroon tayong procedure din naman sa flushing, yung ating chlorine na may dosage tayo sa chlorine pagdating sa painuman nilang tubig mga kabrid. So mapansin nyo, ibababad pa rin natin yan mga kabrid. Kahit pellets na lang ang gamit natin, ibababad pa rin natin tapos gagamitan pa rin natin ng saging para magana ang ating manok. Kasi ubos yan. Kailangan maubos ang manok. Pag naubos nila ng manok ang kanilang pagkain, may sasabi nating epektibo doon pa lang sa pagpapapasok ng ating gamot na Bastonero Plus mga kabrid. So kailangan maubos nila yan para yung gamot mai-apply nila sa pangangatawan nila mga kabrid. So ayan, haluin natin. Siya parang light blue na may pagka-green mga kabrid. So yan ibababad natin yan. Pellets lang ang gamit natin para mas mabilis-bilis matunaw or ma-absorb. So yung mga nakikihati sa loob ng pangangatawan ng manok natin mga kabrid is matatanggal yan, maisasama nila yan sa paiputan. Mapapansin mo po yan pag
kung tama at epektibo ang ginawa mo kapag yung paipot nila mga kabrid is ganun nga, kulay berde, minsan kulay itim, makita mo may mga nalusaw na something dyan, yung mga bulati nila, yun ang mailalabas nila yun mga kabrid. So hindi man nila malahat mailabas, at least partially na i-cleansing natin ang ating mga alaga. So ito ang isa sa mga dahilan kung bakit malulusog ang ating mga alaga. Itong pagpupurga ay isa sa proseso kung paano natin masasabing ang ating mga alaga isa nasa tamang kalusugan mga kabrid. Kailangan maalis natin ang mga bagay sa kanilang katawan na hindi dapat nasa kasama nila. Parang tao din yan. Kailangan mayroon tayong sinasabing pagpupurga. Kasi nga isa yun sa dahilan ng pagpapapayat ng manok. Biruin mo mga kabrid, ang kakainin mo is kakainin din nila. Ang kakainin ng manok mo is may kumakain din pala sa loob mga kabrid. So magiging magiging bawas losses kasi yung pagkain mo may bibigay mo ng tama sa kanila. Yung pangangatawan nila is makikita mo talagang malulusog. 1 month or 2 weeks process mga kabrid sa change of feeds natin, mapapansin mo na bilang backyard breeder ang naging epekto nito sa pangangatawan nila. Halimbawa nagpalit ka ng change feeding to dry feeding, or nagpalit ka ng pang 4 months old na pagkain up to pang baby stag, pang malalaki na lang. Halimbawa nagpalit ka ng Integra 2 hanggang Integra 3. So Integra 3 hanggang nagpalit ka naman ng Inerton. So changes of feeds is changes of body conformation mga kabrid. So yan, mapapansin mo yan after 2 weeks or a month na proseso. So halimbawa ako mga kabrid, magpapalit na ako ng klase ng pagkain kasi malalaki na sila. So mapapansin mo yan sa pangangatawan nila. Pag ang Inerton, mapapansin mo sa hipo nila, matitigas na ang pangangatawan nila yan. Matitigas na. Pang Integra 3 na pampataba sa kanila, pang develop sa kanilang mga pangangatawan. Doon naman tayo sa pampatigas sa kanilang mga muscle, which is Inerton mga kabrid. More on protein, ayan naman ang mga kabrid natin. Development of muscles kasi ang protein. Pagdating naman sa fats and then pagpapaboost up ng kanilang pangangatawan, Integra 3 mga kabrid. Carbo yan, carbohydrates na sinasabi pampataba, kasi sinasamahan natin ng kanin pagdating sa feeding mga kabrid. So ayan viewing na, monitoring na po. So sana na-share ko ang mga nagiging epekto at kung bakit natin ginagawa ang pagdi-deworm sa ating mga alaga. Sana na-share ko or naibigay ko sa inyo ang tamang kung bakit natin ginagawa, and then sana na-share ko po kung ano ang mga ini-aim nating nagiging outcome sa ganitong proseso mga kabrid. So ang pag-aalaga mga kabrid ay hindi basta-basta lang. Mostly, commonly sa mga hindi backyard breeder yan, hindi nila masyadong naiintindihan. Ang alam nila pag malaki na, mataba na, nangingitog na, pang tinula na mga kabrid. So ang alam nila sa manok, ganon mga kabrid ang mindset. So pag game birds ang alaga mo, ganitong klase ang alaga mo manok, malayo po yon. Ang mga alaga po natin is hindi siya masyadong advisable sa ganong proseso sa pagtitinula, kasi lalo na sa lalaki, matitigas ang kanilang pangangatawan mga kabrid. Ang babae ang maganda sa kanila, kasi pag nangitlog sila antimano, yun kumbaga sa is medyo pure silang pang tinula mga kabrid, pang advisable talaga sila pang tinula. So ayun, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsabay. Ito, monitoring na lang po tayo sa ating munting backyard sa ginawa nating proseso mga kabrid. Hapon po ang ginagawa nating proseso para po habang nagpapahinga sila, mas magpapahinga sila sa gabi, mas makalapat at mas umepekto ang ating ginawang feeding. Mostly sa paggagamot lahat mga kabrid, pag multivitamins natin, mostly gabi natin sila, para after resting nila, yung epekto po ng gamot is multivitamins is talagang 100% na umepekto. Pagdating naman sa ibang proseso na halimbawa Bilamil na sinasabi, kailangan naman yan umaga, kasi kailangan gumana yan, kailangan gumagalaw ang manok para gumana po yun mga kabrid. Pag hindi mo yun na-apply ng tama, doon nagkakaroon ng sinasabing off or panghihina ang ating mga alagang manok, kung yung ating nilagay na multivitamins is hindi natin nailapat ng tama mga kabrid. Mayroong mga bagay na kailangan nasa tamang paglapat. Mayroong mga bagay na although multivitamin siya mga kabrid, kailangan
nasa tamang panahon at proseso ang gagawin mo mga kabrid. So ayan no, depende naman sa naging experience nyo. So depende sa kung ano yung naging karanasan nyo. Kung tingin nyo mas epektibo ito sa ganito, doon kayo mag-stick. Kasi ang kailangan dyan is yung effectiveness na sinasabi. Ako naman ang sinishare ko is base naman sa naging karanasan ko sa mga prosesong ginagamit ko mga kabrid. As long as hindi ako nagkakamali, hindi ko kailangang magpalit ng proseso mga kabrid. So ayun no mga kabrid, ang ating mga alagang manok. Ayan, maraming salamat. Itong proseso natin ng paglalathala mga kabrid is tanging yung mga gustong mag-alaga lang ang makakaintindi talaga masyado. So mga viewers natin na supportive dyan, pagpasensyahan nyo na at medyo ang pag-alaga ng manok ay hindi nyo masyadong mabit, hindi nyo masyadong magets. Ang mostly commonly kahit ako noon nung hindi pa ako nag-alaga ng manok, pag alam kong okay na, tinula na mga kabrid. So ito mga kabrid ang ating mga alagang manok sa hapon. Ito ang hindi ko winawala ang pagmo-monitoring. So mostly ang makikita nyo sa aking mga videos is all about the process and monitoring. O yun lang naman, wala tayong hindi tayo nagsusugal, hindi tayo kung ano-anong pakaskas-kaskas dyan, pagpatibay, hindi, wala tayo nun. Tanging tanging monitoring lang pag-aalaga mga kabrid. So ayan, maraming salamat sa patuloy na sumasabay sa ating mga kaibigan. Nais ko pong magpasalamat. Paalala lang po para sa akin, nagpapasalamat ako dahil ang panonood nyo po is malaking bagay sa akin. Malaking bagay sa aking videos. At pag sumasahod po ako, nai-improve ko ang pag-aalaga nito. Nakakatulong or yun lang naman ang target ko kung bakit ako nag-YT. So kung hindi na ako magmamanok, hindi na ako mag-YT mga kabrid. So maraming salamat sa patuloy na pagsabay dyan. Tuloy-tuloy lang tayo sa suportahan na sinasabi. Tuloy-tuloy lang sa paglago and hopefully mga kabrid, lagi lang po kayong nasa maayos na kalagayan. Lagi lang po kayong gumagawa ng mabuti sa kapwa. Pag nakakapag-isip ka ng masama sa kapwa mga kabrid, paalala lang, itigil mo yan. Kailangan mag-isip ka lang ng positibo sa buhay. Kung medyo na iinggit ka, natural yan sa atin. Ako naiinggit din ako. Pero sa sarili ko binabalik na kaya ko naman. Kailangan ko lang mag-improve. Thank you po. Yeah, GPC Backyard was the man who makes the healthy all the time. He makes videos to gain more friends and share the happy life with his breeds. Feathered Friends is always healthy by the love from Backyard or GPC. Please like my video and music here too.